ito na ang ating segment na Totoo ba, Doc? Simulan natin. Totoo ba, Doc, kapag walang contact sa lalaki ang babae, hindi kailangan ng cervical vaccine? Like any vaccine, hindi naman ito 100% preventive. Pero mataas ang kanyang tsansa na ma-prevent talaga ang pagkakaroon ng cancer. So, kahit wala ka pang contact pero nandun ka na sa age na maaaring expose ka na to the environment, better nagpapabaksin na. Para saan ba? At ano ba ang vaccine para sa cervix? Ito ay para ma-prevent na ikaw ay magkaroon ng human papilloma virus infection. So, kamukha din halimbawa, wala ka pang chickenpox, pero pwede ka namang magpabakuna kontra rito. Yun, ganun din. And I think, Doc, no, yung pagpapabakuna ng vaccine sa cervix ay sa mas murang edad. Yes. I think 12 years old and pataas. Yeah, preteens. Ayun, sa teenager. Oo nga, kasi ako nung unang lumabas to, hindi na ako teenager. Pero tinanong ko yung aking OB-gynecologist. Sabi niya, pwede naman, pero this is most effective sa mga teenagers, sa mga 12 years old and pataas. O ito, Doc, totoo ba? Kapag hindi nagbuntis, mataas ang tsansang tamaan ng cervical cancer? Hindi totoo. Okay. Kasi walang connection naman yung pagbubuntis at hindi pagbubuntis dahil kadalasan ng cervical cancer ay infectious ang origin. Yun pong HPV. Alright. Next, totoo ba, Doc? Asymptomatic ang early cervical cancer? Pwedeng totoo dahil kapag nahuli naming mga doktor ito, kadalasan nasa mataas na stage na ito. May kulani na at ang itsura noong cervix namumulaklak na.